Okay, ito naman yung karapatan sa separation pay. Ano ba yung mga karapatan sa separation pay? Una, para magkaroon ka nito, ito yung tinatawag na merong authorized causes para maka-avail tayo ng separation pay. Okay, kahit hindi ka, wala ka pang 60, basta nagtatrabaho ka dyan sa kanila at regular ka, ito ang separation pay. Una, according to the authorized causes na tinatawag nila is redundancy. Pangalawa po, installation of labor-saving device. Pangatlo, retrenchment. Pang-apat, closure of business. Pang-lima is disease. At pang-anim, illegal dismissal or constructive dismissal. Ito po yung anim na to na kapag nakita sa iyo, pwede kang bigyan ng separation pay. Ibig sabihin, si agency ang mag-aalis sa iyo. Iyon ang separation pay. Uulitin ko uli para ka maka-avail ng separation pay. Mayroong tinatawag na authorized causes. Ano yung mga authorized causes na iyon? Ito yung una ulitin ko uli, redundancy. Papaliwanag ko isa-isa yan. Ano ang redundancy? Sa mga susunod po, para nakaklaro po lahat. Hindi masyadong mahaba yung vlog natin, at least naiintindihan nyo agad. Una is redundancy. Pangalawa, installation of labor and saving devices. Pangatlo, retrenchment. Pang-apat, closure of business. Pang-lima, disease. At ang pang-anim, illegal dismissal or constructive dismissal. At magkano ba ang inyong makukuha? Ano ang computation? Meron din po. Sa bawat isa na yan, merong kalakip na computation po yan. So maraming salamat. I hope po naintindihan nyo kung ano ang separation pay. Kaya huwag galing magtanong, manaligsik, magbasa. Lagi po nating tandaan na lamang ang may alam.